Ano uli ang sabi mo? Mananagot kami saan? Sa batas ba? Tingin mo ba may maaasahan ka pa sa batas? Pulis ako. Nasa mataas na ranggo. Ang ibig sabihin, makapangyarihan ako. Lahat ng bagay kaya kong manipulahin. Kaya wag ako ang tinatakot mo. Walang batas na makatutulong sa'yo. Dahil ako mismo ang batas. Diyan ka nagkakamali. Hindi lahat ng batas kaya mong kontrolin dahil may batas ding hindi mo matatakasan. Isa kang pulis pero ikaw mismo ang nagbibigay ng takot sa aming lumapit sa mga gaya mo. Ikaw mismo na dapat ay tagapagligtas ng mga naaapi, ang mismong nagdadala sa amin sa kapahamakan. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Ito na ang huling beses na pagbibigyan kita. Haharapin mo ang batas na kailanman hindi mo kayang manipulahin. Batas ka sa harap ng sambayanan, ngunit kailanman hindi ka magiging batas ng lipunang ang sigaw ay hustisya. Kalaban ng mga masasama ang unang maiisip kung babanggitin ang salitang pulis. Matapang, magiting, at kaya kang ipagtanggol. Ngunit paano kung ang tagapagtanggol na inaasahan mong magliligtas sa'yo ay siya mismong magdadala sa'yo sa kapahamakan? Kung pulis na mismo ang kalaban, sino na ang maaari mong takbuhan? Yon ang naging sitwasyon ni na Lola Narsing at ng iba pang mga taong napasama sa isang sindikatong pinangungunahan ng magiting na pulis. Dahil sa walang tiwala niya sa mga alagad ng batas, siya na mismo ang naglagay ng katarungan sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik loob sa itim na kapangyarihang pilit niyang tinatakasan. Ang itim na kapangyarihan na tingin ng lahat ay kalaban, ito na nga ba ang magliligtas sa kanila mula sa kamay ng mga taong dapat ay unang nagtatanggol sa kanila? O ito din ang magbibigay ng panibagong silakbo para sa pagdurusang panghabang buhay? Lola, paano na po tayo? Wala na tayong pupuntahan. Sa kalsada na po ba tayo titira? Sayang naman po yung bahay natin. Tapos kakaunting gamit lang po ang nakuha natin. Ano ka bang bata ka? Huwag kang ang umiyak dyan. Maghintay na lang tayo. Mamaya raw may sasabihin sa atin. Alam naman natin noon pa na madedemolish ang bahay na tinitira natin eh. Hindi naman kasi sa ating lupa yan. Nakikitirik lang tayo dyan. Basta ang mahalaga, nakuha natin ang mga importante nating gamit. Kahit na po, dyan tayo natutulog eh. Bahay na rin po natin yun kahit na barong-barong lang. Ngayon, hindi na natin alam kung saan po tayo pupunta. Wala naman tayong ibang kamag-anak. Ewan ko po sa inyo kung may iba pa po kayong kakilala. Kasi ako nga po, mismong mga magulang ko, hindi ko alam kung nasaan. Wala na rin akong ibang kamag-anak. Yung iba, hindi ko alam kung nasa na pa sila. Dahil matagal ng panahon nung umalis ako sa amin. Ni hindi nga ako nagkaroon ng asawa o anak man lang. Hayaan mo na, makakahanap din tayo ng bahay na titirhan natin. Kahit na anong sabihin ni Narsing, ay hindi siya pinakinggan ng kanyang apo. Hindi niya kadugo si Tikboy. Noong sanggol pa lamang kasi ang bata, nakita niya ito sa gilid ng basurahan at dahil naaawa siya, kaya siya na lamang ang kumupkup dito. Hindi na rin naman nagpakita o binalikan ng mga magulang niya si Tikboy, kaya itinuring na lang niya itong apo. Mabait na bata rin naman si Tikboy. Simula noong nagkaroon na ito ng isip, malaki na rin ang naitutulong sa kanya. Lalo na sa pag-aalaga sa kanya paminsan-minsan dahil matanda na siya. Habang nakaupo sila sa hindi kalayuan, tinatanaw nila ang mga bahay na ginigiba na dahil kinuha na ng tunay na may-ari ang ilang ektaryang lupain. Tatayuan kasi ito ng isang pribadong gusali.
Wala na rin naman silang ibang magagawa dahil noong tumira sila doon ay alam nilang darating din ang panahon na paaalisin sila. Hindi nga lamang sila nakapaghanda sa panahon na ganito dahil tanging pangangalakal lang naman ang kabuhayan ng karamihan sa kanila. Ilang sandali pa, lumapit ang isang ginang. Isa rin ito sa mga kapitbahay nila na nawalan ng tirahan. Manang Narsing, nasabihan na ba kayo? Nasabihan saan? Kanina pa ako nakaupo rito, wala namang lumalapit sa amin. May ibibigay raw na pabahay sa atin, kaso nga lang sa Maynila. Ang alam ko hindi sasama ang iba, pero baka kami ng pamilya ko sumama. Doon na lang kami makikipagsapalaran. Bahala na siguro, ang mahalaga may matutuluyan kaming bahay. Nako, magulo pa naman ang buhay sa Maynila. Sigurado ka ba na doon ang magiging pabahay? Bakit parang ang layo naman ata ng pupuntahan natin? Nasa Mindoro tayo eh. Hindi ba magagawa ng paraan ng gobyerno na dito na lang din? Nasaan na yung pangako nila sa atin? Hindi ba nga nung una, sabi nila bago gibain ang mga bahay natin, ililipat nila tayo sa mas magandang bahay? Dalawa lang naman ang pagpipilian eh. Sa Maynila kasi ang sabi, bibigyan din daw tayo ng trabaho. Kung dito sa pabahay nila, baka mas lalo lang tayong mahirapan dahil wala raw makitaan na pwedeng maging kabuhayan. Kahit yata magtanim ng gulay, hindi pwede. Ganun ba? Hindi pa ako sigurado eh. Matagal din kasi akong namuhay sa Maynila. Nung kabataan ko pa. Iba na po siguro ang kinalakihan nyo kesa sa madadat na natin doon. Mas maraming benefits nga raw eh. Ano bang desisyon nyo? Kasi mamaya lang aalis na ang mga gustong sumama. Marami-rami rin kami tapos buong pamilya pa kami eh. 3 ang anak ko tapos kami ng asawa ko. Marami rin ang sasama. Sige, pag-iisipan ko na muna. Nagsimula na ang ingay sa paligid, kung saan ang ilan sa kanila ay hati ang desisyon. Mayroong mga tao na ayaw sumama. Meron namang gusto. Alam ni Narsing na kahit na ilang taon na simula nung huling beses siyang tumapak sa Maynila, magulo pa rin ang lugar na yon. Marami nga ang oportunidad, ngunit hindi magiging ligtas ang lugar na yon para sa mga katulad nila. Ang Maynila ay isang paraiso kung tingnan ng karamihan, ngunit ang katotohanan ay isa itong patibong. Mas mapanganib pa kung tutuusin ang lugar na yon kaysa makahanap ng tunay na oportunidad. Habang nag-iisip ang matanda, muling lumapit ang isang babae at tinanong siya kung nais niya nga bang sumama. Noong una ay alanganin pa siya, ngunit napilit siya ni Yen Yen at sinabi na para may makasama rin daw siya na maaaring makatulong kay Tikboy na alagaan siya. Alam mo, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa gagawin natin. Kinakabahan pa rin ako sa mga bagay na maaaring mangyari sa atin kapag pumunta tayo sa Maynila. Biglaan tong nangyari eh. Hindi man lang tayo inabisuhan noong una. Wala namang ganitong alok sa atin. Wala po yan, Lola. Baka po natatakot lang kayo na baka maligaw kayo ron. Kaya naman po natin yun dahil may mga makakasama naman po tayo eh. Excited na nga ako makakita ng malalaking building. Siguro po ang daming mga artista sa Maynila, no? Tapos po makakasalubong ko sila na dati napapanood ko lang. Hindi ganun kadaling mamuhay sa lugar na yon, Apo. Oo, naroon nga ang mga pangarap, ngunit hindi lahat ng nakikipagsapalaran ay pinapalad. Ang matataas na gusali na sinasabi mo, maraming kwentong hindi natin alam sa likod ng mga yon. Ang mga bagay na yon ang labis na nagpapabagabag sa kalooban ko. Basta po, kalma lang kayo ah. Hanggat kasama niyo po ako, palagi kayong ligtas. Ako pong bahala sa inyo. Binata na po ako. Ako ang palaging magbabantay at mag-aalaga sa inyo. Hindi ko kayo papabayaan.
Katulad kung paanong hindi niyo ako pinabayaan noon. Naku, anong binata ka riyan? Umayos ka ha, dahil kailangan kapag nasa Maynila ka, matatagang loob mo at hindi ka iyakin. Naku ka talagang bata ka. Mukhang sa kanilang lahat, tanging si Narsing lamang ang nakakaramdam ng hindi maganda. Dahil halos lahat sa mga kasama niya ay masaya. Iniisip nila na titira sila sa magandang bahay at makakahanap ng magandang trabaho. May kahabaan ng biyahe nila. Malapit ng mag-umaga nung makarating sila sa Maynila. Pumasok sila sa isang malaking gate. Nang bumaba sila sa sasakyan, tila ba isang lumang gusali ang pinagdalhan sa kanila. Iisang sasakyan lang ang dumating. Wala ang ibang sasakyan, kung saan naroon pa nakasakay ang ibang mga kasama nila. Tayo pala ang nauna? Di ba tayo ang huling umalis kanina? Nasa na kaya sila? Doon pa naman sa ibang sasakyan nakasakay ang asawa ko at 2 anak. Sandali nga lang magtatanong ako. Nakamasid lamang ang matanda sa paligid. Si Yenyen naman ay nilapitan ng isang babae at nagtanong siya kung anong oras makakarating ang iba pang sasakyan. Pero sinabi sa kanya na sa ibang lugar sila dadalhin. Nainis si Yenyen at sinabi na bakit sila pinaghiwalay. Naroon ang iba nilang mga kaanak. Pero sa halip na makakuha ng maayos na sagot, sinigawan siya ng babae at sinabi na wag na siyang magtanong pa ng kahit na ano. Sundin na lang niya kung ano ang mga sasabihin sa kanila mamaya. Dahil sa asta na yon, nagbigay ito ng alerto sa lahat. Ang sungit naman ng babae na yun. Bakit ba siya nagagalit? Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya masama ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Baka gagamitin nila tayo sa masamang gawain. Masama pong gawain? Ano pong ibig niyong sabihin? Kaya dapat hindi tayo nagtitiwala sa ibang tao eh. Dito pa lang sa lugar na pinagpuntahan nila sa akin, nakakaduda na. Kung balak nila tayong bigyan ng pabahay, katulad sa pangako nila doon na tayo pupunta, hindi rito sa isang lumang gusali. Kahit na anong paliwanag ni Narsing, nanatili pa rin ang tiwala sa kalooban ng kanyang apo at sinabi na baka doon muna sila hanggang sa mag-umaga. Ilang sandali pa ay pinapasok na sila sa loob. Napansin nila ang mga kalalakihan na may mga armas at halatang matatapang. Bakit sila may baril? Dahil parte sila ng sindikato. Yun ang dahilan kaya narito tayo. Dahil gusto rin nila tayong maging parte ng kasamaan nila. Diyos ko po, ano na kaya ang nangyari sa mag-ama ko? Bakit ba kasi inihiwalay sila sa atin? At bakit naman ganito ang kinahinatnan ng pagsama natin sa kanila? Niloko nila tayo. Ang ganda ng mga pangako nila mula sa titirhan hanggang sa magiging kabuhayan natin. Tapos ganito ang dadatnan natin. Ito na ang impyernong parte ng sinasabi niyong paraiso ng oportunidad. Wala na tayong ibang sisisihin kundi ang mga sarili natin dahil tayo rin naman ang nagdesisyon na sumama sa kanila. Nanginginig ang karamihan sa takot. Si Tikboy naman ay hindi inalis ang pagkakakapit sa kanyang lola. Kahit na magmakaawa sila at umiyak para makita ang mga mahal nila sa buhay, hindi sila pinakinggan. Pinagbantaan pa sila na sino man ang mag-iingay at lalabag sa mga ipinag-uutos nila ay babarilin. Takot na takot silang lahat dahil alam nila na maaari nga itong gawin ng mga kalalakihan. Pinaupo silang lahat sa malamig na sahig at sinabi na hintayin ang magiging amo nila. Ano nang mangyayari sa atin, Manang? Hindi ba tayo pwedeng tumakas at humingi ng tulong sa mga pulis? Hindi ko rin alam ang gagawin natin, Yenyen. Tingin mo ba matatakasan mo sila? Bawat isa sa kanila may mga baril.
Halang na ang kaluluwa ng mga tao na yan, kaya hindi nila panghihinayangan ng buhay mo. Masyado ring mataas ang bakod, hindi mo magagawang akyatin yon. Baka nga hindi ka pa nakakalabas ng pinto, ilang bala na ang pumutok sa katawan mo. Paano kung ganito rin ang nangyayari sa pamilya ko? Ang mga anak ko, kawawa naman sila. Ang babata pa ng mga anak ko. Diyos ko po, iligtas niyo po ang pamilya ko. Hindi malabo na ganito rin ang kinahinatnan nila. Lahat tayo ay biktima. Lahat tayo ay napaniwala nilang makakatulong sila sa atin. Ilang sandali pa, may dumating na isang magarang itim na sasakyan. Lumabas muna roon ang isang lalaki na nakasuot ng unipormeng pulis. Nang makita yon ng mga tao, humingi sila ng tulong. Pero kabiguan lang ang kinahinatnan nila noong nalamang hindi nagpunta ang pulis para tulungan sila. Pinuno ito ng sindikato na siyang hahawak sa kanila. Parang awa niyo na po, sir. Ibalik niyo na lang po kami sa lugar namin kaysa ganito. Gusto ko na pong makasama ang pamilya ko. Maawa naman po kayo sa amin. May mga pangarap pa po kami. Kahit na maghirap na lang po kami sa lugar namin, huwag lang po kaming maging ganito rito sa Maynila. Tumahimik nga kayong lahat! Wala na kayong magagawa. Nandito na kayo at kailangan nyo magtrabaho para sa amin. Tandaan nyo ang mga sasabihin ko. At huwag nyong tatangkain na tumakas o magsumbong sa kahit na sino. Tandaan nyo, pulis ako at mataas ang katungkulan ko. Malalaman at malalaman ko kung may isa sa inyo ang susuway sa akin. Inisa-isang ipinaliwanag sa kanila ang lahat ng dapat nilang gawin. May ibang nagreklamo sa ipinag-uutos sa kanila at nakatikim ng malupit na pambubugbog. May 2 pang kalalakihan na binaril at pinatay dahil umalma at ayaw maging alagad ng kasamaan sa kalsada. Dahil sa natunghayan nila, alam nilang wala nga silang laban. Kinabukasan, maaga silang umalis sa lumang gusali at dinala sa iba't ibang kalsada ng Kamaynilaan. Magkasama sina Tikboy at Lola Narsing na namamalimos sa baklaran. Lola, naiinitan na po ba kayo? Kanina ko pa napapansin na hinihingal kayo eh. Magpahinga po muna kaya tayo. Hahanap muna ako ng pamaypay. Baka po nangangawit na ang paa nyo. Matanda na po kayo eh. Baka sumasakit na yan kakalakad natin. Hindi na, Apo. Kaya ko pa naman ito. Maglakad na lang muna tayo. Doon tayo sa gilid ng simbahan para makalikom tayo ng pera. Mukhang maraming tao ngayon. Paano po kaya kung tumakas na tayo sa kanila? Nasa labas na po tayo eh. Tumakbo na lang po tayo hanggang sa makalayo. Kaya naman po natin eh. Kung sa ibang lugar tayo mamamalimos, makakasurvive naman po tayo. Huwag lang po sa kanila na palagi tayong tinatakot. Nakikita mo ba ang mga tao na yon? Mukha silang mga ordinaryong tao rito, pero isa sila sa mga nagbabantay sa atin. Hindi tayo basta makakaalis. Maraming nakabantay sa atin. Kapag nahuli nila ang isa sa atin, parurusahan lang tayo. Iginala ng bata ang paningin niya. Pansin nga niya na ang ilan ay pasimpleng nagmamasid sa kanila. May mga pulis silang nakikita sa paligid, ngunit hindi nila yon malapitan dahil iniisip nila na maaaring kasama ito ni Paulo. Nawala na sila ng tiwala sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling ganoon ang gawain nila. Sa umaga ay ikinakalat sila sa iba't ibang lugar para mamalimos. Ang iba naman ay inuutusan na magbahay-bahay upang manghingi kunwari ng tulong pinansyal para sa anak o kaanak nilang may sakit. Lahat ng perang maiipon nila, ibinibigay nila kay Paulo.
Ganon ang naging gawain nila sa halos 4 na linggo. Tila ba nasasanay na rin sila. May ibang nagrereklamo pero wala pa rin naman silang ibang magagawa. Nakatira sila sa lumang gusali sa malamig na sahig, tabi-tabing natutulog. Isang araw, habang nasa kalsada ang maglola at namamalimos, napahinto sila sa isang paaralan kung saan may mga kabataan na kaedad ni Tikboy ang payapang nag-aaral. Ano pa ba ang ginagawa mo, Tikboy? Halika na! Malapit nang magdilim ang langit. Baka mamaya makulangan na naman si Paulo sa mga binibigay nating pera sa kanya. Alam mo naman yon, kapag mababa ang bigay sa kanya, pag-iisipan pa tayo ng masama. Ang sarap po sigurong mag-aral, no, Lola? Isa po yan sa mga pangarap ko eh. Masarap ang mag-aral, pero hindi lahat ng tao nararanasan yan. Kung sana magkakaroon lang ng pagkakataon na makapag-aral ka. Dahil yon ang magiging sandata mo sa hamon ng buhay para hindi ka naloloko ng mga tao. Katulad na lang ng nangyari sa atin. Balang araw, Lola. Papasok ako sa school. Makakapagtapos ng pag-aaral. Tapos ikaw naman, makakaranas ka rin ng magandang buhay. Makakabawi rin ako sa pag-aalaga niyo sa akin. Makakatakas din tayo sa ganitong klase ng buhay. Iisa lang ang pangarap ko, Tikboy. Yon ay ang matupad ang anumang minimithi mo sa buhay. Sana nga isang araw may magligtas din sa atin sa kamay ng mga mapang-abusong tao na ginagamit ang kahinaan natin. Natapos ang buong araw nila, ngunit kakaunti lang ang perang nalikom nila. Karamihan sa kanila ay nakakaramdam ng gutom. Nang makabalik sila sa loob ng lumang gusali, pinapila sila upang kunin pa isa-isa ang mga perang nalikom nila. Bakit ganito lang ang perang nalikom mo? Imposibleng ito lang ang ibigay sa'yo ng mga tao. Matanda ka na. Malamang maaawa sila sa'yo. Baka naman, tinataguan niyo ako ng pera. Ayan lang talaga ang pera ko. Kahit nakapkapan niyo ko, wala akong mailalabas. Yung ibang tao na nahihingian ko, gusto nila pagkain ang ibigay sa akin. Lilipat na lang po kami bukas ng ibang lugar para dun kami mamalimos. Hindi. Bukas, hindi ka sasama sa kanya. Hayaan mo siyang dumiskarte para sa sarili niya. Po, hindi ko po pwedeng iwan ang lola ko. Paano kung mapahamak siya? Basta sinabi kong hindi ka sasama. Ang tigas ng bungo mo. Huwag mo akong pinipikon. Baka mabugbog kita ngayon. Huwag naman kayong ganyan sa amin. Hindi nyo na nga kami pinapakain. Sinasaktan nyo pa kami. Ikaw matanda ka. Huwag mo akong pinapangaralan, ha? Ano bang akala mo? Mas magaling ka kaysa sa akin? O sige, ngayong gabi, wala sa inyong kakain. Mamamatay kayong lahat sa gutom. Kung sino man sa inyo ang mabubuhay, yon ang makakapagtrabaho. Kapag namatay kayo, ililibing na lang namin kayo. Marami ang umapila dahil sa sinabing yon ni Paulo. Tinutuon niya ang pagbabanta niya. Kahit na nag-iiyakan na ang mga kabataan, wala silang ibang nagawa kundi ang itulog ang sakit ng kanilang mga tiyan dahil sa gutom. Ang iba naman ay sinisisi ang matanda dahil sa panay niyang reklamo ay nadamay sila sa parusa. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin makatulog ang matanda, maging si Tikboy. Nagugutom ka po, Lola? Meron akong tinago na tinapay dito. Hindi ko lang po mailabas kanina eh. Saan naman galing yan? Baka mamaya mahuli ka nila, bugbugin ka pa. Ang dami mo nang ampasa sa katawan, hindi pa gumagaling yung sugat sa binti mo. Bigay po sa akin to kanina nung babae. Tapos itinago ko na lang kasi nga bawal naman tayong kumuha ng pagkain mula sa kanila. Ipapatapon din to sa atin eh.
Naisip ko lang na baka magutom ka kapag gabi na. Eto na po, kainin nyo na po para magkaroon kayo ng lakas. Hindi na, iyon na yan. Kainin mo yan dahil ikaw ang dapat na magkaroon ng lakas. Kaya ko pa ito. Sanay naman akong magutom. Bukas naman makakakain na ulit eh. Hati na lang po tayo. Noong una ay ayaw tanggapin ng matanda ang ibinibigay sa kanya ng apo. Kumuha na lang siya ng kakarampot para kahit na paano ay maibsan ang gutom. Kinabukasan, pinaghanda na silang lahat. Hinati ulit sila upang alam kung sino-sino ang pagsasamahin para dalhin sa isang lokasyon na pagpapalimusan nila. Lahat ng mga kabataang lalaki, dito kayo magsama-samang lahat. Lola, sa inyo ko po gustong sumama. Sumunod ka na lang sa kanya, apo. Hayaan mo, magkikita pa rin naman tayo kapag uwi natin. Sinabi kong lahat ng mga kabataang lalaki magpunta rito. Huwag niyong hintayin na ako pa ang magtawag sa inyo. Malilintikan kayong lahat sa akin. Sige na, Tikboy. Magpunta ka na. Ayaw bumitaw ng bata sa braso ng kanyang lola. Ngunit ang matanda na mismo ang kusang nagpapalayo sa kanya. Nakatingin na kasi si Paulo sa kinatatayuan nila at kapag inulit niya pa ang sasabihin niya, masasaktan lamang si Tikboy. Naiwan sa loob ang mga kalalakihan habang sina Narsing at Yenyen ay pinagsama sa iisang lokasyon ng paglilimusan. Nakakuha ka na ba ng balita sa pamilya mo? Hindi pa nga po. Hindi ko pa sila nakikita simula nung nagpunta tayo rito sa Maynila. Palipat-lipat na nga ang lokasyon na pinupuntahan ko, pero kahit isang beses ni hindi ko man lang nakita kahit anino nila. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para akong mababaliw kaiisip. Ang laki ng pagsisisi ko na sumama ko rito. Kasalanan ko to eh. Ako ang nagpumilit sa asawa ko kahit sinabi niya sa akin na wala siyang tiwala sa mga tao na yun. Akala ko kasi mabait sila. Akala ko matutulungan nila tayo. Huwag kang mag-alala. Malay mo, sa mga susunod na araw, makasama mo na ulit ang pamilya mo. May awa ang Diyos. Hindi naman palaging ganito tayo. Darating din ang araw na may magliligtas sa atin. Nawawala na ako ng pag-asa sa totoo lang. Sino naman ang magliligtas sa atin kung kalaban na mismo natin ang nagsisilbing tagapangalaga ng batas? Wala tayong laban sa kahit na sino dahil mismong buhay natin hindi naging mahalaga sa kanila. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. Baka nga mas mainam pa ang kapalaran ng mga pinatay nila. Nakalaya na sa lupit ng buhay sa mga kamay nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat buhay tayo, mananatiling may pag-asa. Hindi natin namamalayan, baka dumating na ang pagkakataon na yun. Pag-asa po? Mukha po bang may pag-asa tayo? Sa kinalalagyan natin, mas malaki pa ang tsansa na mamatay tayo kaysa makaligtas. Ewan ko, bahala na. Basta ang gusto ko makasama ang pamilya ko. Nagpatuloy ang araw nila na walang ibang bukang bibig si Yenyen kundi ang tungkol sa kanyang pamilya. Sa araw na ito, mukhang umayon sa kanila ang swerte dahil ito ang may pinakamaraming pera na napalimusan. Dahil kailangan na nilang magpunta sa tagpuan kung saan sila kukunin ng sasakyan para ibalik sa tinitirhan nila, hinila ni Yenyen ang matanda upang magtago sa makipot na iskinita. Bakit mo ko hinila? Halika na, baka tayo na lang ang hinihintay nila. Itago natin ang ibang pera. Anong sabi mo? Huwag ka nga magsalita ng ganyan, baka mamaya may makarinig sa'yo. Itago natin yan dahil hindi naman nila malalaman kung walang magsasabi. Ako na ang bahalang magtago ng ibang pera. Kailangan natin tong gawin, Manang. Kung makakaipon tayo ng pera, pwede tayong gumawa ng paraan para matakasan sila. Hindi ba ang sabi mo, darating din ang pagbabago sa atin?
Baka tayo mismo ang may kailangang gawin para makatakas tayo. Magtiwala ka lang, kaya natin to. Alanganin pa nung una si Narsing, ngunit nakumbinsi siya ng ginang. Perang papel ang itinago ni Yenyen. Inipit niya ito sa loob ng kanyang bra upang hindi ito makita kapag kinapkapan sila. Nang matapos sila, paglabas nila sa iskinita ay nakita nila ang isang kasamahan nila. Nagkagulatan pa sila at hindi sigurado kung narinig niya ba ang plano ng dalawa. Nang makabalik na sila sa loob ng lumang gusali, wala pa ang mga kabataan, kaya hindi pa muling nagkikita ang maglola. Ito lang ba lahat ang kinita nyo ngayon? Yan lang ang kinaya namin. Maraming tao sa Quiapo pero hindi naman kami pinapansin dun. Sige. Pero bukas, dapat mas mataas ang maibigay nyo sa akin. Huwag kayong tatanga-tanga kapag nasa labas kayo. Kasama mo na nga yung matandang yan. Hindi nyo pa magawa ng paraan para makakuha ng pera. Gawin mong baldado yan. Para maawa naman ng mga tao. Sige na. Umalis ka na sa harapan ko. Lumingon si Yenyen kay Narsing at nagbigay ng senyales na maayos na ang lahat at hindi sila nabuko. Habang papalapit si Yenyen sa lokasyon kung nasaan si Narsing, nakarinig siya ng malakas na sampal. Paglingon ni Yenyen, napansin niya ang kasamahan nilang nasa lapag at umiiyak. Ang kapal ng mukha mong pagtaguan ako ng pera. Anong akala mo? Hindi ko makikita yan? Gusto mo bang malumpong ngayon? Para naman mapakinabangan ka pa namin sa pamamalimos? Walang hiya ka! Hinampas ni Paulo ng baril ang babae, kaya napahiga ito sa sakit. Walang humpay na humihingi ng tawad ang babae, ngunit walang pakialam ang pulis. Sinipa niya ito ng 3 beses hanggang sa may lumabas na dugo sa bibig ng babae. Ilang sandali pa, nagsalita ang babae at sinabi na hindi lang naman daw siya ang gumagawa nun. Itinuro niya si Yenyen at sinabing may plano silang mag-ipon ng pera dahil gusto nilang tumakas. May pera daw silang itinago sa kanila pero hindi lang siya nahuli. Ikaw babae, lumapit ka rito. Hindi totoo ang sinasabi niyan. Bakit naman kami tatakas? Alam namin ang patakaran. Nandadamay lang yan. Huwag mo akong pangungunahan. Kapag sinabi kong lumapit ka rito, lumapit ka! Mahigpit na hinawakan ni Narsing si Yenyen. Nakakaramdam siya ng kapahamakan, ngunit kahit na anong gawin nila, mas nangingibabaw pa rin ang kautusan ni Paulo. Tinanong niya muli ang babae kung saan itinago ni Yenyen ang pera. Sinagot siya ng babae na hindi siya sigurado, pero kung kakapkapan siya, malalaman nila. Pinag-utos ni Paulo na pakapkapan si Yenyen. Nung una ay wala silang nakita, ngunit hindi makumbinsi si Paulo, kaya pinilit niyang paghubarin ang ginang. Teka lang, bakit niyo ako huhubaran? Hindi makatarungan yan. May alam ka pa pala sa katarungan. Kung talagang wala kang tinatago, gawin mo na lang. Kailangan pang maging sapiltan lahat? Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Mga bastos kayo ah! Itinulak ni Yenyen ang isang lalaki na humila ng damit niya, ngunit kasabay nun ang pagkapunit. Nawawala na siya ng dignidad, ngunit pinagpatuloy ng mga lalaki na hubaran siya hanggang sa matanggal lahat ang pang-itaas niyang damit. Nahulog sa lapag ang mga perang nakatago sa kanyang bra. Isa ka pang inutil ka? Walang hiya! Talagang pinagtataguan niyo ako? Siguro naman, alam mo na ang kaparusahan mo. Bakit niyo ba ito ginagawa sa amin? Bakit niyo ba kami pinipilit na mamalimos? Tapos ganito niyo pa kami tratuhin? Mga tao rin kami! Matibay ka pala ha? Ang ayoko sa lahat, yung sinasagot ako. Alam mo kung bakit namin ito ginagawa sa inyo? Dahil wala naman kayong mga kwentang tao. Kaysa maging dagdag pa kayo sa problema ng Pilipinas, gagamitin na lang namin kayo para makatulong. Huwag ka nang sumagot pa. Dahil mas lalo ka lang malilintikan.
Buwisit kang babae ka! Tumama ang baril sa pisngi ni Yenyen. Ilang beses siyang pinagahampas sa mukha hanggang sa matanggalan siya ng ilang mga ngipin. Napaluhod na rin siya sa sakit, ngunit walang tigil siyang ginulpi. Lantad din ang hubad niyang katawan. Wala nang natitirang kahihiyan pa sa kanya dahil ang iniisip na lang ng ginang ay magwakas na ang buhay niya kung ganoong klase lang din ang kapalaran ang mangyayari sa kanya. Naririnig niya ang pagtawag sa kanya ni Narsing at ang pag-iyak ng bunso niyang anak. Tumagal din ng ilang minuto ang pambubugbog sa kanya na halos ikamatay niya. Kayong lahat! Nakikita niyo ba ang kahahantungan ng buhay niyo kapag sinubukan niyo pang sumuway sa amin? Ayan! Tignan niyo yung walang kwenta niyong kasama! Sa susunod na may mauhuli akong tinatarantado kami, mas malala pa dyan ang mangyayari. Hindi na namin kayo kaagad papatayin dahil kailangang makita muna namin kung paano kayo magsisi at magmakaawa sa buhay niyo. Agad na nilapitan ni Narsing si Yenyen upang balutan ng tela ang katawan niya. Inalalayan niya rin ito upang madala sa isang gilid. Naku po, Diyos ko, kaawaan niyo kami. Ang dami mong sugat, Yenyen. Ayaw na kitang sisihin sa nagawa mo. Pero sana, hindi mo na lang kasi ginawa. Ano nang gagawin natin ito? Marahan na pinupunasan ni Narsing ang ginang nang lumapit sa kanila si Paulo. Bakas sa mukha ng pulis na wala siyang kahit na anong awa na nararamdaman. Madilim ang mga mata niya na tila ba nilalamon na rin ng kadiliman ang kanyang kaluluwa. Sa susunod, huwag niyo akong ginagalit. Huwag niyo naman po kaming gawing mga tau-tauhan niyo lang. May halaga rin ang buhay namin. Walang halaga ang buhay niyo. Isa lang kayo sa mga salot sa lipunang ito. Matapos itong sabihin ni Paulo, agad na rin siyang umalis. Sinundan lang siya ng tingin ng matanda at sa unang pagkakataon, naitanong niya ang halaga nila bilang isang tao. Ilang sandali pa, dumating na ang mga kabataan. Nagmamadaling lumapit si Tikboy sa kanyang lola na bakas ang pag-aalala lalo na noong naabutan niya si Yenyen na nababalutan ng sugat sa katawan. Anong nangyari, Lola? Bakit po ganyan ang nangyari kay Ate Yenyen? Ayos lang po ba kayo? Maayos ako, Apo. Huwag ka na mag-alala sa akin. Bakit ngayon lang kayo nakauwi? San ba kayo dinala? Sandaling natigilan ng bata. Baka sa kanyang ekspresyon na ayaw niyang ipaalam sa matanda ang buong katotohanan. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi niya rin sinagot ang katanungan. Sa halip, ibinaling niya ang atensyon sa ginang na halatang nahihirapan na sa pinagdaanan niya. Walang gumamot kay Yenyen o kahit na ang magbigay ng gamot para sa mga sugat niya. Gumawa na lamang ng paraan si Narsing para kahit na paano ay matigil ang pagdurugo sa mga sugat sa katawan ng ginang. Kinabukasan, maagang pinaalis ang mga kabataan. Hindi na nakapagpaalam si Tikboy sa kanyang lola at mukhang nakakahalata na rin si Narsing sa kakaibang asta ng kanyang apo. Ngunit hindi yon ang naging sentro ng kanyang atensyon sapagkat nag-aalala siya sa kalagayan ni Yenyen. Kahit kasi may mga pasa ito sa katawan, hindi pa rin siya hinayaan na makapagpahinga. Pinasama pa rin siya kay Narsing upang mamalimos sa labas. Ano bang nararamdaman mo? Ang init mo Mukhang may lagnat ka. Gusto mo bang magpahinga na lang muna? Babalikan na lang kita rito. Hindi na, Manang. Baka may makakita na naman sa akin at isuplong na naman ako. Kaya ko pa naman. Kapag may kakaiba kang nararamdaman, sabihan mo lang ako Hindi pa maayos ang lagay ng katawan mo. Sige, mamayang gabi, hihilutin na lang kita. Baka makatulong yon. Salamat, Manang.
Ay, Diyos ko po. May dugo ng kasama ang plema mo Hindi na magandang nangyayari sa'yo. Paano kaya kung magpunta na lang tayo sa center? May mga libre naman siguro dito. Kahit na saglit lang, para mabigyan ka na rin ng gamot. Noong una, ayaw pang pumayag ni Yen. Ngunit napilit siya ng matanda noong may nakita silang isang public center. May mga tao na nakapila roon. Marami kaya matatagalan sila kung maghihintay sila. May mga tao rin na nakakapansin sa kanila at naaawa. Nagbibigay ng limos kahit na hindi sila nanghihingi. Ngunit habang naghihintay sila sa pila, may lumapit sa kanilang pamilyar na mukha, suot ang disenteng uniforme. Anong ginagawa niyo rito? May dugo na ang dinudura ni Yen. Baka naman pwede siyang ipatingin para makahingi kami ng gamot. Huwag mo kong bigyan ng dahilan para parehas kayo magtusa ng ganyan. Aalis kayo rito ngayon na. Kung magmamatigas ka, sinisigurado ko sa'yo na hindi mo na makikita ang apo mo. Nahahati na ang desisyon ng matanda. Inaalala niya rin si Tikboy. Dahil halata naman sa kanya na mas pipiliin niya ang kanyang apo, nakiusap na si Yen na umalis na sila para hindi na magkaroon pa ng gulo. Hanggang sa makalakad sila palayo, nakasunod pa rin sa kanila si Paulo. Talagang sinusubok mo kung matanda ka? Nag-aalala ako sa kasama ko. Bagay na hindi nyo kayang gawin para sa amin. Paano kung bigla siyang mamatay rito? Ilang beses mo bang gustong marinig mula sa akin na wala akong pakialam sa buhay niyo? Gusto mo ba sa tuwing magkikita tayo, sasabihin at ipapaalala ko sa'yo? Alam kong yan ang gusto mong gawin. Lalapit ka sa ibang tao para magpatulong. Ito ang tandaan mo. Kahit na sino pa ang hingan mo ng tulong, wala nang magliligtas sa inyo. Masyado nang maraming problema ang Pilipinas para isipin pa kayo. Ito ang huling beses na pagbabantaan kita. Dahil sa susunod na mahuli ko kayong may gagawing hindi ko gusto, ipapakita ko sa'yo kung sino ako at ano ang kaya kong gawin. Nakipagmatigasan ng titig si Narsing. May kung anong tapang sa kalooban niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. May nabubuhay na kapangyarihan na pilit niyang itinatago. Lumipas ang mga araw, nagiging maayos ang lagay ni Yen. Ngunit malaki na rin ang pagbabago sa kanyang ugali at pananaw. Hindi siya masisisi ni Narsing dahil matagal na panahon na rin niyang hindi nakakapiling ang kanyang pamilya. Isang gabi, hindi makatulog si Narsing at napansin niya ang kanyang apo na hindi pa rin natutulog. Tikboy, bakit hindi ka pa natutulog? Ang akala ko ba sabi mo sa akin kanina, inaantok ka na? Hindi po ako makatulog, Lola. Ang dami pong tumatakbo sa utak ko. Dahil ba ganito pa rin ang kalagayan natin? Hindi po ba ang sabi niyo noon, di bali na lang na mahirap tayo basta wag tayong magnanakaw? Kasi ang mga taong ginagawa yon masasamang tao. Oo. Bakit bigla mo namang naitanong yan? Wala naman po. Sorry po, Lola. Sorry saan? May nagawa ka bang masama? Hindi kumibo ang bata. Ngunit ramdam niya na nakukonsensya siya. Kinabukasan, nagising si Lola Narsing, ngunit wala na sa tabi niya ang apo. Maaga raw kinuha ang mga kabataan para dalhin sa lugar kung saan sila lilikom ng malaking pera. Nanatili pa ring magkasama sina Yen at Narsing. Naglilibot sa simbahan dahil doon sila mas nakakakuha ng maraming palimos. Tirik ang araw sa katanghalian habang pawisan ang dalawa. Sumilong muna sila sa lilim ng isang gusali. Teka lang, di ba si Tikbo yun? Dito na lang din pala sila dinala? Bakit hinihiwalay pa sa atin? Hindi kumibo ang matanda. Sinundan niya lang ng tingin ng apo
na mukhang hindi napansin na naroon lang din sila. Lumilingon sa paligid si Tikboy na para bang pinagmamasdan niya kung may taong malapit sa kanya. Ilang sandali pa, nagmadali siyang tumakbo at hinablot ang cellphone ng isang babae. Maging si Narsing ay nagulat sa ginawa ng kanyang apo. Sa pagtakbo ni Tikboy, doon niya napansin ang lola niya. Alam ng bata na nasaksihan lahat yon ni Narsing. Dahil sa pagkabigla ng bata, hindi niya napansin ang malaking sasakyan sa pagtawid niya. Mabilis ang mga pangyayari. Nabangga si Tikboy at tumilapon sa kabilang linya ng kalsada kung saan siya muling nasagasaan at pumailalim sa truck. Tikboy! Tikboy, apo ko! Parang nakalutang sa kawalan ang matanda. Wala nang ibang pumapasok sa utak niya kundi ang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang apo. Nanghihina ang kanyang tuhod habang papalapit sa kinalalagyan ng kanyang apo na ngayon ay marami ng taong nagtitipon. Nais niyang kunin si Tikboy, ngunit pinigilan siya ng ilang mga tao. Naipit sa malaking gulong ang kaawa-awang katawan ang bata. Hindi siya kaagad na alis dahil naghintay pa ng mga re-responde. Ang apo ko! Parang awa niyo na! Iligtas niyo ang apo ko! Tikboy! Tulungan niyo siya! Dalhin niyo sa ospital ang apo ko! Maawa na kayo! Maawa kayo! Ilang beses nagtangka ang matanda na lapitan ng kanyang apo. Pero mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Yen Yen at ang pagharang ng mga tao para hindi siya makapunta roon. Wala nang iba pang nagawa si Narsing kundi ang maghinagpis at umasa na mabubuhay pa si Tikboy. Manhid na ang buo niyang katawan. Maging ang tenga niya ay bingi na sa sinasabi ng mga tao sa kanyang paligid. May mga nagbibigay ng simpatya, ngunit hindi yon ang kailangan ng matanda. Anong nangyari kay Tikboy? Sabihin mong maayos lang ang apo ko. Sabihin mo! Tikboy! May nakausap na ako sa mga tumulong para maalis ang katawan ni Tikboy sa ilalim. Pasensya ka na, Manang. Pero kasi, patay na si Tikboy. Hindi yan totoo. Nasaan ang apo ko? Ipakita niyo siya sa akin. Hindi pa siya patay. Kailangan ko siyang makita. Wala na ang katawan ni Tikboy. Kinuha siya ng DSWD para maasikaso ang pagpapalibing sa kanya. Alam kong hindi yan totoo. Nagkakamali lang kayo. Subukan niyo pa. Dalhin niyo sa ospital ang apo ko. Buhay pa siya. Kaya pa nilang magamot ang apo ko. Tikboy! Tikboy, apo ko! Napaluhod sa sahig ang matanda. Tanging dugo na lamang sa kalsada ang nakikita niya. Kahit napilitin niyang tumayo o maglakad para puntahan ang lugar na kinalalagyan ng bangkay ng kanyang apo, wala na siyang lakas pa. Tanging pagyakap na lamang ang nagawa ni Yen Yen dahil alam niyang labis ang paghihinagpis ng matanda tungkol sa sinapit ng kanyang apo. Kailanman, hindi na niya makikita ang mukha nito, ang pagtawa, at ang mga pangarap na palaging sinasabi sa kanya ni Tikboy, mananatili na lamang ito sa kanyang isipan. Kahit na hindi niya paniwalaan ang nangyari, yun na ang sinapit ng buhay ng batang inaruga niya at minahal ng lubusan. Nang sumapit ang hapon,
Kinuha na ulit sila ng sasakyan para dalhin sa lumang gusali. Nakaupo lang si Narsing sa isang gilid. Tuyo na ang mga luha niya at tanging hikbi lamang ang maririnig. Ako na lang ang magbibigay nitong perang nakuha natin. Babalikan na lang kita mamaya. Kukuha na rin ako ng makakain mo. Hindi kumibo ang matanda. Nakatulala lang siya at iniisip kung paano niya gigisingin ang sarili sa bangungot na kinahantungan ng kanyang apo. Habang lumilipas ang mga oras, pasakit ng pasakit ang puso ni Narsing. Nang dumating na ang mga kabataan, inaasahan niya pa rin na makita ang kanyang apo. Iniisip niya na buhay at malakas ito, na kapag nakita siya, ay agad siyang yayakapin. Manang, kainin mo na to. Baka magkasakit ka pa niyan. Ito, susubuan na lang kita. Nasaan na ang apo ko? Gusto ko siyang makita. Hindi mo na makikita si Tikboy, Manang. Hindi natin alam kung saan ba siya ililibing o kung ano na ang mangyayari sa katawan niya. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Oo nga pala, kanina lang narinig ko ang mga kabataan. Kaya pala ganun ang ginawa ni Tikboy, yun palang trabaho na pinapagawa sa kanila. Ikinakalat sila sa iba't ibang parte ng Maynila para maging snatcher. Doon lang napagtanto ng matanda ang huling usapan nila ng kanyang apo. Kaya pala ito humihingi ng tawad sa kanya dahil sa sapilitang trabaho na pinapagawa sa kanila. Mabuting bata si Tikboy, kahit na lumaki ito sa hirap, hindi siya tinuruan ng matanda na magnakaw. Pinapaalala sa kanya palagi na dapat niyang paghirapan ang perang gagamitin niya. Ngunit lahat yon ay nawala matapos na utusan silang magnakaw. Kaya pala kahit na ilang beses ko siyang tanungin kung anong pinapagawa sa kanya, ayaw niya akong sagutin. Palagi na lang niyang sinasabi na kapareha sa atin na namamalimos. Habang nagluluksa ang matanda, biglang lumapit sa kanya si Paulo. Bukas, may bago kong ipapagawa sa'yo. Magbahay-bahay ka at humingi ka ng abuloy para sa apo mo. Ang sabihin mo, wala kayong maipampalibing sa kanya. Nasagasaan ka mo. Tapos tidakbuhan ng nakasagasa sa kanya. Galingan mong umiyak para may silbi naman yung pagluluksa mo. Tiyak maraming taong maaawa sa'yo. Mga tao pa naman ngayon, mahina ang damdamin sa mga matatanda. Hanggang sa pagkamatay ba naman ng apo ko, gusto mo pa rin gamitin para lang sa lintik na pera na yan? Wala man lang ba kayong mga puso? Para nga kahit patay na yung apo mo, may silbi pa rin. Ayaw mo yun? Kahit na papaano nakikinabang ka rin? Kapag nakakapagpasok ka sa akin ng malaking pera, baka maging mas paborito pa kita sa kanilang lahat. Hayaan mo na yung apo mo. Isipin mo na lang na ang buhay ay isang negosyo. Minsan, kailangan mong maging mautak para kahit na bangkay na lang, mapagkakakitaan pa rin. Yan kasi ang problema sa inyo mahihirap eh. Hindi kayo gumagamit ng utak. Panay kayo emosyon. Ano naman kung patay na ang apo mo? Ganun talaga ang buhay. Baka kinuha na siya ng Diyos nyo para maging kasangkapan para sa pera. Sa daming populasyon ng tao, mukha bang mahalaga pa ang buhay ng isa? Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Matanda ka na rin naman eh. Pwede ka nang sumunod sa kanya anytime. Hindi ko lubos akalain na ganyang kahalang ang kaluluwa ninyo. Bawat isa sa amin, walang halaga ang buhay sa inyo. Bata pa ang apo ko. Marami pa siyang maaabot na pangarap. Pero anong ginawa nyo? Kayo ang naglapit sa kanya sa kamatayan niya. Hanggang sa huling hininga niya, kasalanang pilit niyong pinapagawa sa kanya ang iniisip niya. At ano naman ang dapat gawin? Di mamaya bibigyan kita ng kandila para tirikan mo ang kaluluwa ng apo mo. Para naman manahimik ka na dyan. Basta sundin mo na lang ang pinagagawa ko sa'yo. Patay naman na yung apo mo. Gamitin mo na lang. Hindi ka naman siguro mumultuhin ng kaluluwa niyan. Hindi ako papayag na ganyan yung babastusin ng apo ko.
Mananagot kayo! Ano uli ang sabi mo? Mananagot kami saan? Sa batas ba? Tingin mo ba may maaasahan ka pa sa batas? Pulis ako. Nasa mataas na ranggo. Ang ibig sabihin, makapangyarihan ako. Lahat ng bagay kaya kong manipulahin. Kaya wag ako ang tinatakot mo. Walang batas na makatutulong sa'yo. Dahil ako mismo ang batas. Diyan ka nagkakamali. Hindi lahat ng batas kaya mong kontrolin dahil may batas ding hindi mo matatakasan. Isa kang pulis pero ikaw mismo ang nagbibigay ng takot sa aming lumapit sa mga gaya mo. Ikaw mismo na dapat ay tagapagligtas ng mga naaapi, ang mismong nagdadala sa amin sa kapahamakan. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Ito na ang huling beses na pagbibigyan kita. Haharapin mo ang batas na kailanman hindi mo kayang manipulahin. Batas ka sa harap ng sambayanan, ngunit kailanman hindi ka magiging batas ng lipunang ang sigaw ay hustisya. Yan! Yan ang gusto ko sa mga katulad nyo. Matatapang kayo. Hindi nawawalan ng pag-asa na may tutulong sa inyo. Tingin mo ba? Ilang tao na ang narinig ko nagsabi sa akin yan. Pero nasan ba silang lahat ngayon? Ayun! Inuuod na ang katawan nila sa ilalim ng lupa. Magagaya ka rin sa kanila. Inililibing ng sawi. Bitbit ang pinaglalaban nilang hustisya. Nanginginig na sa galit ang matanda. Nagsusumigaw ang kalooban niyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Yenyen. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay upang pakalmahin siya. Matalim ang mga mata ni Narsing habang sinusundan ng tingin si Paulo na naglalakad palayo. Manang, huwag niyo na pong pansinin ang pulis na yun. Makakarma rin sila. Hintayin na lang natin. Oo, hintayin na lang natin. Parating na ang pinakamalupit na gaba na darating sa buhay niya. Hindi ako papayag na ganito niya babastusin ang buhay ng mga taong ginagamit niya dahil lang sa pera. Tingnan natin kung hanggang kailan siya ililigtas ng ranggo at titulo niya. Tanging si Yenyen lamang ang naging sandigan ng matanda habang siya ay nagluluksa sa pagkawala ng kanyang apo. Kahit hindi naman niya yon kadugo, malalim pa rin ang naging samahan nilang dalawa. Kay Tikboy niya ibinuhos ang buhay niya at mahal na mahal din siya ng bata. Ngunit ngayon, bumalik na naman siya sa pagiging mag-isa. May pamilya pa si Narsing, ngunit itinakwil na siya ng mga ito dahil sa pagpili niyang ipagpatuloy ang pagkuha sa itim na kapangyarihan. Simula noon, siya na lamang ang mag-isang namuhay. Hanggang sa napulot niya si Tikboy at nagpasya na iwan ang kakayahan niya para sa pagbabago na nais niya. Ang pagmamahal niya sa apo ang nagpatigil sa kanya sa pambabarang. Ngunit ang pagmamahal din na yon ang magpapabalik sa kanya sa gawaing yon. Grabe, hindi ko kayang gawin tong pinapagawa sa atin. Paano tayo hihingi ng abuloy sa bahay-bahay tapos ikukwento natin ang tungkol kay Tikboy? Parang binabalik lang sa'yo lahat ng mga nangyari. Naku, wag na kaya natin tong ituloy. Mamalimos na lang tayo tapos yun ang ibigay natin. Hindi na, ituloy na natin ito. Baka ikaw naman ang mapahamak. Sigurado ka ba? Baka kasi wala naman akong pagpipilian. Malaki ang naging pagbabago kay Narsing. Tila ba ibang tao na siya simula nung tinanggap niya ang pagkamatay ng kanyang apo. Maging ang mga mata niya, naging mas malalim at mas madilim. Maraming kwento, maraming hinanakit, ngunit walang ibang nakakakita nun kundi si Yenyen lamang. Nais niyang tanungin ang matanda, ngunit mas inuunawa niya ang nararamdaman nito. Isang umaga, habang naghihintay sila na sunduin sila ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa lugar na paglilimusan, napansin nila ang pagdating ng mga bagong kabataan. Kaedad lamang yon ng kanyang namayapang apo.
Naku po, kawawa naman ang mga kabataan na yan. Sana naman kaya sila nakuha ni Paulo? Ang babata pa nila para isabak sa ganitong impyerno. Hindi ba sila masasagip? Bakit naman ganito? Wala man lang bang nagagawa ang gobyerno natin? Hindi ba narinig mo naman galing kay Paulo na sila ang batas, kaya sa kamay nila manggagaling ang kapalaran ng mga kagaya natin? Kumusta na kaya ang mga anak ko? Sana naman hindi sila magaya sa mga kabataan na to. Diyos ko po, kinakabahan na naman ako. Bakit ba kasi ganito ang kapalaran natin? Wala tayong kakampi. Hindi kumibo ang matanda. Sa paglipas ng mga araw, hindi napapansin ni Narsing na napapalapit na naman siya sa mga kabataan na bagong dating sa kanilang lugar. Nagsisilbi siyang lola sa mga yon, ngunit namumuuna naman sa kanya ang takot na paano kung isang araw ay mangyari na naman ang kaparehas na kapalaran kay Tikboy. Bakit hindi ko nakikita yung isang bata na may kulay ang buhok? Yun nga, Manang. Narinig ko kanina lang. Nahuli raw na nagnakaw. Kaya ayun, binugbog. Hindi ko alam kung ano na ang balita sa bata na yun. Hindi napansin ng dalawa na nasa likuran na pala nila si Paulo. Sinabi sa kanila na pinatay nila ang bata dahil wala na raw yung silbi sa kanila. Labis na naman ang galit na naramdaman ni Narsing. Talagang proud ka pa sa mga ginagawa mo. Bakit hindi? Maganda nga to eh. Nagbibigay ako ng pabor sa Pilipinas. Nababawasan ang mga salot. Kapag laki ng bata na yon, magiging soil din naman eh. Bakit ko pa hayaan na magkaroon ng sungay? Ano? Iiyakan mo ba pati yung bata na yon? Aba, baka maging artista ka niyan. Kung kada taong mamamatay, iiyakan mo. Ibang klase ka talaga. Hayaan mo na yan, Manang. Wala ka namang mapapala sa tao na yan. Hindi naman na matino ang pag-iisip niyan. Nang kinabukasan nun, habang nagbibigay sila ng pera kay Paulo, hindi sinasadya na masugatan ng pulis dahil sa nakausling matalim na bagay sa perang ibinigay ng isang babae. Ano ba naman to? Sa susunod, huwag kang tatanga-tanga sa iaabot mo, ha? Ang sakit! Umalis ka na nga dyan sa pila! Napansin ni Narsing ang dugo na nasa lamesa. Kaya siya ang nagpresenta na mag-abot ng pera. Nang nasa harapan na siya ni Paulo, pinunasan niya ang dugo na nasa lamesa bago niya iabot ang pera. Wala na siyang iba pang salitang binanggit dahil kusa na rin siyang umalis. Nang gabing yun, habang tulog na ang lahat ng tao, sinimula ni Narsing na magritual. Ibinubulong niya ang ritual sa dugo na nasa kamay niya. Matagal na ring panahon niyang ginagawa ang pambabarang, kaya kahit na wala siyang gamiting mga kandila, magagawa niyang bigyan ng sakit ang isang tao. Pinapalipad hangin niya minsan ang ritual, at ang ginagawa niya kay Paulo ay isang klase ng ritual na sa dugo kokonekta. Mas mabisa at mas madali ito dahil galing mismo sa taong babarangin niya ang dugo na hawak niya. Ngayon mo damahin ng lubusan ang batas na hindi mo matatakasan. Sa akin namang gagaling ang lahat at kaluluwa mo naman ang magdurusa ng walang katapusan. Nabalutan ng itim na hamog ang buong paligid. Pero wala ni isa man sa mga kasama niya ang nakapansin dahil lahat sila ay tulog na. Kinabukasan, natapos ang araw nila na walang ibang narinig na salita mula kay Narsing. Tila ba nagmamasid siya sa paligid at sa magiging kalagayan ni Paulo. Nararamdaman na ng katawan niya na nagiging epektibo na ang barang sa pulis dahil nagbibigay rin ng pahiwatig ang kapaligiran. Marami siyang nakikitang mga uod sa paligid na isang simbolo ng barang na ginamit niya. Nang makabalik siya sa lumang gusali, wala roon si Paulo. Hindi na siya nagtataka dahil baka iniiwas na ng lalaki ang sarili sa kahihiyan.
Nakakaloka, Manang. Alam mo na ba ang balita? Wala na akong ibang alam na nangyayari sa paligid. Yung si Paulo. Teka nga, hihinaan ko lang ang boses ko. Baka may makarinig sa akin. Alam mo ba, narinig ko kanina na parang may uod ng langaw na nanggagaling sa sugat niya. Kasi kanina raw, parang sumabit yung braso niya dun sa sasakyan. Tapos ngayon, napapansin nila may maliliit na uod. As in yung maliliit talaga, na hindi basta napapansin. Nakita lang sa kanya dahil nagtitipon-tipon. Parang kinakain ang laman niya. Baka inuuod na siya dahil nabubulok na ang pagkatao niya. Yan nga ang usapan kanina pa. Kaso, pinagalitan kami na baka kapag narinig ni Paulo, sa amin ibaling ang galit niya. Hindi na kumibo pa ang matanda. Nais niya kasing makita mismo ng sarili niyang mga mata ang kinahinatnan ng barang na ginawa niya. Makalipas ang 2 araw, doon na lamang ulit nila nakita si Paulo. Ngunit may nakaharang na tela sa kanyang braso. Habang nag-aabot ng pera ang matanda, tumayo si Paulo para silipin ang nangyayari sa sugat niya. Doon ay sinadya ni Narsing na hilahin ang telang nakaharang sa braso ng pulis. Ano ba? Tatanga-tanga ka naman masyado. Pasensya ka na, hindi ko napansin. Natisod kasi ako kaya napahawak ako. Teka, sandali. Ano yung puti-puti sa sugat mo? Uod ba yan? Ang dami naman yan. Nakakadiri. Doon ka na nga. Masyado kang pakilamera. Hindi yan uod. Nilagay ko yung gamot para gumaling na kaagad. Nangingitim na yung sugat mo. Tapos inuuod na rin ang katawan mo. Hala ka, buhay ka pa, inuuod ka na. Hindi man lang hinintay ang bangkay mo na mapunta sa ilalim ng lupa. Ay, sa bagay, hindi naman kasi kaagad namamatay ang gaya mong masamang damo. Hayaan mong dito ka na lang muna sa mundong ito mabulok. Galit na galit si Paulo sa mga sinabi ni Narsing, ngunit hindi niya ito kaagad nabalingan ng galit. Dahil nakukuha na niya ang atensyon ng mga tao sa paligid. Nakakaramdam ng kahihiyan ng pulis dahil kahit na anong gawin niya, ayaw talagang maalis ang maliliit na uod. Sinubukan na rin ni Paulo na balutan ang braso niya para hindi langawin, pero ganun pa rin ang nangyayari. Nilalamon pa rin ng maliliit na uod ang sugat niya, kaya sa paglipas ng mga araw ay naging malalayon. Ramdam ni Narsing ang paglala ng barang kay Paulo dahil siya ang kumokontrol nito. Iniiwasan na rin ng pulis na magkaroon siya ng sugat dahil bawat sugat sa katawan niya ay nagkakaroon ng maliliit na uod na siyang mas lalong nagpapalala ng sakit sa kanyang laman. Nakakatakot na ang nangyayari kay Paulo. May sakit kaya siya? Baka mamaya may mga kumakalat ng sakit ngayon, tapos gano'n na ang mangyayari. Naku, iwasan nating magkaroon ng sugat. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo kasing demonyo ang pulis na yon, hindi ka uuuri ng buhay. Bagay lang sa kanya yon para makaganti rin sa kanya ang mga taong inuuod na ang bangkay dahil sa pagpatay niya. Matigas na ang puso ni Narsing. Wala na siyang nararamdaman na awa kay Paulo. Kahit minsan ay naririnig niya sa paligid niya na naaawa sila sa pulis. Nauunawaan ng matanda ang mga tao dahil hindi naman sila likas na masama. Kaya nakakaramdam pa sila ng awa sa taong nagdulot sa kanila ng tunay na sakit. Ngunit alam ng matanda na hindi palaging awa ang dapat na manaig. Dahil minsan, kailangan nilang magpakatatag at hayaang makitang nagdurusa rin ang taong halangang kaluluwa na manakit ng kapwa nila. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy silang lahat sa kanilang trabaho. 1 buwan na, hindi pa rin nagpapakita si Paulo. Hanggang sa nakasagap na naman ng balita ang matanda mula kay Yenyen. Manang, alam mo ba narinig ko ang usapan nila kanina? Galing daw sa doktor itong si Paulo kasi nagpalinis ata siya ng sugat niya dahil nga nabubulok na.
Alam mo ba ang nangyari? Noong una daw, maayos pa, pero kinabukasan mas lalong lumala. Paggising na lang daw may mga parang itlog na ng uod. Mas dumami, tapos mas lumala. Parang ang sabi-sabi, humahalo na rin daw sa dugo niya ang mga uod. Nakakatakot! Mabuti naman ganun ang nangyayari sa kanya. Hindi na ba siya magpapakita sa atin? Para naman makapagdiwang tayo sa karma niya. May bali-balita nga raw na baka may tumitira na sa kanya. Alam mo ba yung kulam? O kaya, barang ba yun? Baka ganun na raw ang nangyayari sa kanya kasi hindi na maagapan. Magpapatingin nga raw sana sila sa albularyo kaso hindi naniniwala si Paulo. Ewan ko kung totoo ha, kasi narinig ko lang na usapan yun ng mga tauhan niya. Alam mo naman ako, malinaw ang pandinig ko sa mga ganyan. Kahit naman saan siya lumapit, hindi na siya gagaling. Haharapin na niya yan sa sarili niya. Ang mga uod sa katawan niya mismo ang magpapaalala sa kanya sa mga kasalanan na ginawa niya. Iyon ang marka na maiiwan sa kanya kahit na anong pagsisisi pa ang gawin niya. Lumipas ang ilang mga linggo, hindi na talaga nagpakita si Paulo. Ang mga tauhan niya ay unti-unti na ring nagkakagulo. Dahil doon ay nagkakaroon na ng tapang ang mga kasamahan ni Narsing na kumalaban. May iba sa kanila na nakatakas na sa kamay ni Paulo. Hindi na kasi ito maharap ng pulis dahil mas inuuna niya ang kanyang sarili. Isang araw, habang nasa loob ng sasakyan si Narsing at naghihintay na umalis, pinasok sila ng mas maraming pulis pa. May mga armas silang dala at lahat ng mga nasa sasakyan ay pinalabas nila. Wala silang ibang nararamdaman kundi ang takot dahil iniisip nila na kasamahan yun ni Paulo. At dahil wala na silang magiging pakinabang, ay papatayin na silang lahat. Diyos ko po, ito na ba ang katapusan nating lahat? Hindi ko man lang nakasama ang pamilya ko. Hindi ko na sila nakita pa. Sana, kahit na mamatay ako ngayon, maging maayos ang kalagayan nilang lahat. Tanging hagulgol lamang ang naririnig sa kanila. Tila ba tinatanggap na nila ang kanilang mga kapalaran. Ngunit mali sila ng inaakala dahil ang mga pulis na dumating ay ang mga taong magliligtas sa kanila. Matagal na raw palang minamatyagan ang lugar nila dahil may isang bata noon na ang pangalan ay Tikboy na nagsumbong sa kanila. May plano pa sila noong una pero hindi yun natuloy nung namatay ang bata. Doon lang napagtanto ni Narsing na ang lahat ng magiging pagbabago sa kanila ngayon ay sa tulong ng kanyang apong na mayapa na. Kinuha silang lahat at dinala sa isang magandang lugar na pagmamalagian nila. Kinausap sila isa-isa at binanggit nila ang pangalan ni Paulo na siyang lider ng mga sindikato. May mga takot pa rin sa kanilang dibdib dahil paano kung isa sa mga nakakausap nila ay tauhan ng pulis at sa anumang oras ay kitilin ang buhay nila. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ipinakita sa kanilang ligtas na ang lugar na kinalalagian nila. Ano na kaya ang nangyari kay Paulo? Nahuli na kaya siya? 1 linggo na matapos ma-raid ang lugar natin. Hindi na ako nakakuha pa ng balita tungkol sa kanya. Pati yung sa sugat niya, yung mga uod sa katawan niya. Siguro, hayaan na lang natin ang panahon ng magdesisyon kung makikita pa ba nating muli ang lalaki na yon. Ang alam ko lang ngayon ay pinagdudusahan na niya ng mas malala ang nangyayari sa kanya. Sana lang, mailigtas pa ang iba nating mga kasama noon, pati na rin ang pamilya mo. Ilang buwan na ang lumipas. Naging maayos ang lahat para sa mga taong nailigtas sa kamay ng sindikato. Ang iba, nabigyan ng pabahay at trabaho. Ang mga matatanda naman na katulad ni Narsing ay dinala sa isang lugar kung saan may mag-aalaga sa kanila. Sa paglipas pa ng panahon, doon na muling nakasama ni Yenyen ang kanyang pamilya. Naisalba rin sa isang raid ang asawa niya.
Masaya ako para sa'yo dahil maayos ang pamilya mo. Mabuti na lang at makakasama mo na ulit sila. Basta palagi mong tatandaan na ang mga nangyari sa buhay natin ay may malaking parte sa ating hinaharap. Huwag nang magpapaloko pa ulit. Maraming salamat, Manang. Sana maging masaya ka rin dito sa lugar na pinaglalagian mo. Ipagdarasal kita palagi. Salamat din. Mag-iingat kayo ng pamilya mo. Mula sa isang masalimuot nilang buhay, unti-unti na rin nilang nahaharap ang panibagong pag-asa. Kahit nasabihin ni Narsing na masaya na siya, hindi pa rin naaalis sa kanyang isipan ang kanyang apo. Iniisip niya na paano kung buhay pa ito sa mga panahon na ito, marahil ay matutupad na rin ang pangarap ng bata na makapag-aral. Ngunit iniisip na lamang din ng matanda na lahat ng bagay na nangyari sa kanilang buhay ay may dahilan. Makalipas pa ang ilang linggo, nakasagap ng balita si Narsing tungkol kay Paulo at nakikiusap ang pulis na makausap sila. Sa tagal ng panahong hindi nila nagkita, alam ni Narsing na malaki na ang naging pagbabago sa katawan ng dating tikasing pulis. Hindi naman tumanggi ang matanda. Hinayaan niya si Paulo na makapag-usap sila. Bakit ako ang gusto mong makausap? Dahil alam ko, ikaw ang may kakayahan na gawin ito sa akin. Ang alin? Hindi ka agad nagsalita si Paulo. Inalis niya ang bandana na nakaharang sa kanyang mga sugat, kung saan mas malalim na yon. Nangingitim at ang mga uod na kumakain ng laman niya ay mas marami. Nakatingin lamang doon si Narsing. Walang awa, walang pagsisisi. Ang dami nang nangyari sa buhay ko. Matapos ko maramdaman ito. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga barang. Pero tama nga sila. Ito mismo ang nangyayari sa akin. Bakit ako ang kinausap mo? Dahil malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang may kakayahang gawin nito. Parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Alisin mo na ang anumang ginawa mo sa akin. Handa ako magbagong buhay. Pangako. Para sa pamilya ko. Para sa mga anak ko, tulungan mo ko. Hindi ako ang gumawa sa iyo niyan. Kung inaakala mo na paghingi lang ng tawad ang magiging kasagutan sa mga pagkakamali mo, nagkakamali ka. Maaari kang humingi ng tawad. Maaari kang magbago. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawawala na rin lahat ng paghihirap na nararanasan mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sige na. Parang awa mo na. Kailangan ako ng pamilya ko. Ipinapangako ko sa iyo. Magseserbisyo na ako ng tapat sa mga tao. Hindi na ako magiging dating pulis na masama. Hindi ko kailangan ng pangako na yan. Tatanggapin ko ang paghingi mo ng tawad, pero hindi ang peke mong pangako ng pagbabago. Alam kong gusto mo akong utuin. Nararapat lang sa'yo kung ano man niyang nararanasan mo. Ang bawat uod na kumakain ng laman mo, magsisilbing paalala sa'yo ng mga taong naagrabyado mo. Mula sa mga ina na tinanggalan mo ng karapatan mangarap para sa kanilang mga anak, mga kabataan na ginamit mong kasangkapan para sa kasamaan, at para sa mga taong ninakawan mo ng karapatan sa lipunang ito. Tanda yan na magpapaalala sa iyo na kailanman hindi mo kayang diktahan ang anumang batas. Batas man ito sa lupa o batas ng kadiliman. Hindi na naghintay pa ang matanda na makapagsalita si Paulo dahil wala na siyang balak pang marinig ang mga hinaing ng lalaki. Kaya niyang magpatawad, ngunit hindi na niya kaya pang bawiin ang sumpa na ibinigay niya. Hindi siya kailanman naniniwala na nagbabago ang isang tao base lamang sa salitang binitawan nito. Dahil alam niya na kahit lumabas ang pangako ng pagbabago, may pagkakataon pa ring babalikan ni Paulo ang pagkakamali na nagawa niya noon dahil sa tagal niyang nakasanayan. Kung darating man ang panahon na makikitaan niya nga ng pagbabago ang lalaki,
Baka doon niya maisipan na tanggalin ang barang. Sa paglipas ng panahon, nanatiling ganoon ang kalagayan ni Paulo. Umusad ang kaso tungkol sa mga iligal niyang gawain. Natanggalan siya ng lisensya bilang isang pulis at nasagip pa ang ibang mga taong ginagamit nila sa katiwalian. May mga iba pang opisyales na nasangkot sa kaso at naungkat ang mga kasalanan nila sa nakaraan. Marami ang nagbago at lahat yon ay dahil sa naging lakas ni Narsing na bigyan ng parusa si Paulo. Sa paglipas ng mga taon, nanatili ang matanda sa bahay na kinalalagian niya. Kasama ang iba pang mga kaedad niyang nasagip din mula sa kamay ng mga taong mapag-abuso. Kahit na paano ay naging masaya na rin si Narsing. Tinanggap ang kinahantungan ng kanyang apo at nagkaroon na rin siya ng iba pang mga bata na inaalagaan. Hindi man sa dugo, ang mga bata na ito na rin ang nagsilbi niyang apo. Minamahal niya at pinapangaralan sa buhay. Hindi na rin sila nagkita ni Yenyen, ngunit pinagdarasal niya palagi na nasa maayos na kalagayan ng pamilya nito. Wala na rin siyang ibang nasagap na balita tungkol kay Paulo. Ang huling balita niya lang ay ang pagbagsak ng kabuhayan nito, kasabay ang pagbagsak ng katawan niya dahil na rin sa unti-unti na siyang nilalamon ng mga uod kahit na buhay pa siya. Iba-iba ang nagiging estado ng bawat tao. Mayroong namumuhay sa karangyaan na hindi naranasan ang mga bagay na pinagdaanan ni Narsing. Mga taong sinamantala ang kahinaan at ang kamangmangan. Sa huli, kahit na may mga taong nasa katungkulan na gumagawa ng katiwalian sa batas, meron pa ring mga katulad ni Narsing na ibang batas ang pinapairal. Maliman sa paningin ng karamihan ang paggamit at pagkampi sa itim na kapangyarihan, isa pa rin itong klase ng sandatang maaasahan laban sa mga taong inaakalang sila ang magiging tagapagligtas ng mga naaapi. Hindi lang si Paulo ang gumagawa ng ganoong bagay. Marami pang mga opisyales ang nagbibigay ng takot sa karamihan. Dahil kung sila mismo ang magiging kalaban, sino na lang ang magiging kakampi? Sa karanasan ni Narsing, alam niyang kahit may mga taong masama, hindi pa rin naman nawawala ang mga taong nananatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang maglingkod sa bayan, puksain ang kalaban at maging tagapagtanggol ng sambayanan. Shout out sa mga apo ni Lola Telang na palaging nag-aabang ng kanyang mga bagong kwento. Raquel Torno, Torno and Perante family ng GMA Cavite. Misteryosa Edit, Mamang Rochi and Kids ng Bacolod City. Rachel Ann 19 ng Rizal. Joel Marasigan at belated happy birthday sa kanyang ninong Bong. Lynette Reparado, Annaliza Puaso ng Kuwait. Marilu Marcelino, Virgie Tindaan, Blue 9045, Al San Jose, Trixie Dayan Crisostomo ng Saudi, Maria Zuz Haro, Yurime Aslam Liza 8897, Miriam Salvidos ng Jeddah, Sailin Gidaya, Leonisa Cobo, Lydia Lopez, Vicky Yabut, Hazel Fiesta, Monet Rivera, Mike James Tapak at Cheryl Bronyosa. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.